Mapuspos nawa kayo ng makalangit na kabiyayaan. At ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan pa man. Magsilago kayo sa karunungang makalangit at magsiyaman kayo sa gawaing kabutihan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng inyong nasa ay nasa harap ng dakilang Panginoon. At ang inyong mga hibik ay nakakarating sa kanyang kinaroroonan. Kayo na lagi nang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa kanyang banal na harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang turo ng kabatlayaan ay mamuhay kayo ng mayroong kapayakan. Mamuhay kayo na lagi nang nayuyungan ng kaliwanagan mula sa kaitaasan. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagiging simple sa inyong pamumuhay ay nakatuon lagi ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit hindi nga gayon, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang tao ay mapaghangad sa mga bagay-bagay na dulot ng sanglibutan. Kung kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang nawawala sa tao kapag hinahawakan na niya ang mga bagay sa kanyang mga palad? Nawawala sa kanya ang tinatawag na kapayapaan, sapagkat ang isip niya ay laging nakatuon doon sa mga bagay na hinahawakan ng kanyang mga palad. Sa gitna ng materialismo, aking mga iniibig na mga kapatid, manatili kayong namumuhay ng mayroong kapayakan sapagkat naroon ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan. Masdan ninyo ang inyong kapwa. Kayo ay mga buhay na saksi kung paano ang kayamanan sa mundong ito ay nagdudulot ng kabalisahan sa tao. Nagdudulot ng maraming suliranin ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ginagamit ang material na bagay upang mawala ang kababaang loob, bagkus ang kapalit ang tinatawag na kapalaluan. Aking mga iniibig na mga kapatid, tama ang wika ng maraming tao.
Mabuti kung magkaroon ng kayamanang makalupa. Hindi nga masama o aking nga iniibig na mga kapatid. Subalit, ang mga bagay na ito ay nakapagbabago ng isang kaisipan, damdamin at kalooban. Nagiging matayog na ang kanyang kaisipan o aking nga iniibig na mga kapatid at naiba na ang pakikitungo sa kanyang kapwa. At kayo na mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ito ngayon ang inyong binabaka sa inyong pag-aaral. Ito ang nakapagbigay hadlang ng inyong pag-unlad, ng inyong mga tunay na ako na walang iba, kundi yung mga espiritu. Hindi kayo makakatakas sa aking nga iniibig na mga kapatid na humarap sa material na bagay sapagkat ito ay pangangailangan din ng isang laman. Subalit, o aking nga iniibig na mga kapatid, maraming mananampalataya, maraming mag-aaral na kung minsan ay nakakalimutan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama ang wikas santong kasulatan. Diyan natatakot ang kaitaasan sapagkat hanggat dumadating sa inyo mga palad ang mga material na bagay, nakakalimutan na ninyo kung saan kayo nanggaling o aking mainiibig na mga kapatid. Nakalimutan na ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakalimutan na ninyo na meron kayong kapwa o aking nga iniibig na mga kapatid. Sa lipunan na inyong ginagalawan, ano ang payo ng kaitaasan lagi na? Sa gitna ng lahing liko, manatili kayo lagi na sa kapayapaan, manatili kayo lagi na sa kalinisan, o aking nga iniibig na mga kapatid. Subalit, dumadating din sa inyong mga kalagayan na hindi niyo mapipigil ang inyong mga kakuan sa mga bagay-bagay na hindi makabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang tukso ay nariyan o aking nga iniibig na mga kapatid. Sapagkat habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, masipag ang sanglibutan sa pagbibigay ng pag-aaral sa mga tao. Masipag ang sanglibutan sa paghahasik ng kadiliman sa gitna ninyo mga tao. Subalit, saan ninyo dadalhin ang inyong pananampalataya o aking nga iniibig na mga kapatid? Hindi na ito ang panahon na kayo'y matutukso pa ng sanglibutan. Hindi na ito ang panahon na manghihina pa ang inyong pananampalataya. Hindi na ito ang panahon o aking nga iniibig mga kapatid na iibigin pa ninyo ang mga bagay-bagay na inyong tinatangkilik sa inyong mga buhay. Dumadating ang pagsusulit sa tao o aking nga iniibig na mga kapatid. At yan ay naranasan ng sanglibutan ito. Nang inihasik ng tao sa laman, ay biglang nawawala o aking may iniibig na mga kapatid. At maririnig ninyo ang pagtangis ng isang ako sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga, o aking nga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na inyong ninanais ng inyong mga puso ay nariyan na sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang paggawa na mayroong kabutihan, ang paggawa ayon sa kalooban ng dakilang Ama, ang siyang masusunod o aking mga iniibig na mga kapatid. At hindi na nga masusunod pa ang inyong nais o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang pagtutol sa harapan ng dakilang Panginoon ay walang kabuluhan
sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag ninyong gayahin ang isang Honas na anumang payo sa kanya ng dakilang Panginoon ay laging tumututol o aking mga iniibig na mga kapatid. At hanggang sa huli ay tumututol pa rin ang kanyang sariling kakuan. Huwag na bang mangyari yan sa ating mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang patuto at handa ang kanyang mga salita ay nariyan na sa inyong mga puso at nariyan na sa inyong mga pandinig o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na araw na ito, naway maging makabuluhan ang inyong pagparito. Maging kabusugan nawa ng inyong mga espiritu sapagkat yan ibig makita sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, hari na ba? Ang pangangailangan ng isang laman ay mas itakwil ang inyong mga sariling kakuan, kundi ang pangangailangan ng mga espiritu naway matili lagi na sa inyo. Upang sa ganon, o aking mga iniibig na mga kapatid, maging masipag kayong mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Maging masipag kayong magsasaka na lagi na nagbubungkal ng lupa na pinagkatiwala sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, dadasin ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, Kapitulo 6, 31 hanggang 34. Pakibasa. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay na ang handog sa bawat isa sa inyo. Muli, ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway lagi na managanda sa inyo, managana sa inyo mga puso o pasigit kayo makapaglingkod na mayroong katapatan sa inyong kapwa at harapan ng dakilang Panginoon. Paalam ang iyong kapatid sa isang pananampalataya, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, kung titignan ninyo ang inyong kalipunan bilang isang mag-aaral, nasan nga ba ang mga luklukan, ang mga nakaluklok ay wala. Nasaan nga ba sila sa kasalukuyan? Ano nga ba ang kanilang pinagkakaabalahan? Marahil, maraming bagay ang nakahadlang upang sila ay makatupad ng kanilang mga tungkulin. At winika nga na hindi kinakailangang mabalisa sapagkat nalalaman ng Diyos kung ano ang pangangailangan ng lahat at bawat isa. Kung paano ang isang magulang sa kanyang mga bunso sa loob ng kanilang tahanan, bagamat hindi bumuka ang bibig ng kanilang mga bunso, ay nalalaman nila at nadarama nila kung ano ang pangangailangan. Kung ito ay nagugutom, kung ito ay gustong maglaro, kung ito ay gustong maglambing sa kanilang mga magulang, ganon din ang kaitaasan. Iniisip niyo pa lamang ay nalalaman na. Kung kaya, bakit at ano ang nagiging hadlang upang isang mag-aral ay hindi makatupad ng kanyang tungkulin, di bagat ito ay inyong sinumpaan, kung kaya nga ito ay pinagkaloob sa inyo, upang sa gayon, ang inyong dakilang tungkulin
ay tunay nga na maisakatuparan upang ang inyong mga espiritu na lagi na'y naghahangad ng ganitong mga pag-aaral, naghihintay, umaasam sa maraming biyaya ng pag-aaral, nakapanghihinayang aking mga minamahal na mga kapatid, kung ang sandaling ito ay hindi nga ninyo matatanggap ang maraming kabiyayaan. At nawa, ang mga ulilang luklukan na yan, muli, ang mga mag-aaral na nakluklok, ay muling ang kanilang mga panyapak, ay iyapak nila sa pintuan ng paaralang ito. At nang sa ganon, tunay nga, ng lahat ng pag-aaral at biyaya na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, ay inyong pagsalusaluan at paghati-hatian tulad nga ng isang magkakapatid na kung saan ang kaitaasan nga ay patuloy at patuloy na ibinababa kung ano ang lahat ng inyong pangangailangan. Bagamat kayo ay matagal nang nabuksan sa paaralang ito, naroon pa rin ang ilang pag-aalinlangan. Naroon pa rin ang panghihinaman kung dumarating ang mga bagay na kakapusan sa mga pangangailangan. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyo bagang kalagayang iyan, ay masasabi niyo bang kayo'y nagutom? Nagutom ba kayo sa pangkatawang lamang iyan? O mas nagugutom ang inyong mga espiritu sapagkat narito, inihahatag ang maraming pagkain sa dulang ng kaitaasan upang ang lahat at bawat isa ay makadama ng kabusugan at sa kanyang kabusugan naroon ang kanyang paggawa at sa kanyang paggawa naroon at marami nga ang mabibigyan, ang mahahatian ng mga biyayang nagmumula sa kaitaasan. Hindi nga lahat ay binigyan ng pagkakataon. Hindi nga ang lahat ay nakarinig. Hindi nga ang lahat ay nabuksan, sapagkat ang tao ay may kalayaan at kayo na naparito. Di bagat ariin ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay mapalad, bagamat dumarating ang panahon ng kasalatan sa pangmaterial na bagay, kailanman ay hindi kayo iniwang ulila at lagi na'y naroon ang patnubay at gabay ng kaitaasan. Ang kaisipan ng tao sa kapanahonang ito ay tunay na maraming kagalumihanan at sa kagalumihanan na iyan, marami ang kanyang pinatatakutan. Kinatatakutan niya ang bukas na hindi pa dumarating, ngunit ang kasalukuyan na hindi pa siya nakagagawa ng kanyang mga tungkulin ay hindi niya kinatatakutan. Dapat niyong katakutan na kayo ay hindi makagawa ng inyong mga dakilang tungkulin sapagkat naroon ang pagbabayad, naroon ang pagbalik sa lahat ng mga ginawa at sa lahat ng pagkukulang, kung kaya nga paulit-ulit ang paalala ng kaitaasan. Paulit-ulit na ibinababa ang lagi na ipinaaalala at ipinamumulat sa inyong kaisipan. Nawa ang inyong mga daladalang sisidlan na laging ang pinupuno. Nawa hindi nga ito butas kundi ito ay may kabuuan upang sa gayon, pag ito ay napuno, ito nga ay inyong pakinabangan. At sa inyong pakikinabang na yan, aking mga minamahal na mga kapatid, mawawala sa inyo ang bagay na pagiging makasarili, ang inyong karamutan, kung hindi matututo kayong laging ibahagi ang bagay na mayroong kayo, maging espiritual, mga bagay na material o moral, ay ibabahagi nyo sa inyong kapwa sapagkat natutunan kayo at matututo pa sa loob ng paaralang ito. Kung kaya nga ang tali ay hihilahin sa mga naroon, naliligaw ng kanilang mga kaisipan sapagkat sa kanilang paningin at sa kanilang kaisipan, marami nga ang nakahikayat sa kapanahonang ito
na nagpapakita ng kasiyahan sa katawang laman lamang. Ano nga ba ang tunay na hinahanap ng lahat bawat isa? Ang kasiyahan nga ba ng katawang laman o ang kasiyahan ng inyong mga espiritu? Tunay nga na parehong hinahanap yan ng tao. Ngunit, hindi kayo maaaring maglingkod sa dalawang Diyos kung hindi sa iisa lamang, sapagkat kayo ay magkakaroon ng mga kaisipang nahati at ganun din ang mahalagang oras na kinakailangan nyo ipagkaloob sa ganitong mga pag-aaral ay maibibigay nyo sa mga bagay na pangmaterial. Tunay nga na ang sanglibutan ay punong-puno ng maraming bagay na pangmaterial at karamihan sa mga tao ngayon ay nararahuyo sa mga bagay na iyan, kung kaya nga ang kanilang kaisipan ay mas dumuroon sa kanilang kakayahan at tila baga nawawala ang pananampalataya na mayroong isang Diyos na makapangyarihan na mas nakahihigit sa lahat ng katalinuhan at kaalaman ng tao. Tunay nga na ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay masisira sa pamamagitan ng apoy, ng tubig, at ganun din ng kalikasan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, ang mga bagay na maaari niyong panghawakan ay ang inyong pananampalataya, ganun din ang inyong mga mabubuting gawa. Kung kaya nga, sa kapanahonang ito, huwag nawang maganap sa aking mga kapatid na maakit sa ibang mga pananampalataya, sapagkat isa man ang pinananampalatayaan ng tao ay iba't iba ang kaparaanan. Kung kaya nga narito kayo, binubuksan ang inyong mga kaisipan sa tunay na hiwaga ng buhay at kung paano nga bang ang tao ay tutupad ng kanyang dakilang tungkulin habang siya ay nasa kapatagang lupang ito. Kaya nga, ang paalala sa lahat at bawat isa ay patuloy at patuloy. Nawa, huwag kayong manghinawa, bagkus lalo pa kayong sumigla sa maraming bagay na darating sa sandaigdigang ito. Bagamat hindi man ninyong magustuhan, ariin pa rin ninyong ito ay isang pag-aaral. Kaya't hanggang dito ako. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Ang kahirapan ng tao dito sa kapatagan ng lupa ay laging ang instrumento upang siya ay marahuyo sa lahat ng material na bagay na kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Subalit, ang isang mag-aaral na natuto at naaralan, tunay ngang alam niya kung paano mamuhay dito sa kapatagan ng lupa. Ang lahat ay nakahatag sa inyong harapan. Kayo na lamang ang pipili
kung ano ang inyong dadamputin. Ito nga ba'y pang material? O ito nga ba'y pang espiritual? Subalit, karamihan ang pinipili ay pang material. Sa inyo na lagi nang pumaparito sa piging ng dakilang Panginoon. Tunay nga pinili ninyo na kayo ay makapaglinis, na kayo ay matuto, na kayo ay mabigyan pa ng pagkakataon upang sa gayon ang paglilinis na yan ay tunay ngang mahalaga, hindi sa laman, kung hindi sa espiritu. Mahalaga ang lahat ng mga itinuro sapagkat ito'y natutunan ninyo at naipaliwanag ng malinaw pa sa dilang malinaw. At ang lahat ng mga batlaya ay tunay ngang nagtitiyaga na isubo sa bawat isa ang lahat ng mga nalimutan na salita ng dakilang Panginoon. Ninanamnan ba ninyo sa inyong mga sarili ang lahat ng mga bagay na inukit sa inyo buhat pa nung una nang kayo'y ibulusok dito sa kapatagan lupa? Ang inyong pananampalataya na tunay ngang kinakailangang pagtibayin. Maraming nananampalataya, subalit ito'y mabuwag, hindi ito matibay, at hindi pinaninindigan. Sapagkat kapag may iniharap na suliranin sa harapan, nawawala na ang tinatawag niyong pananampalataya. Sapagkat ang tao madaling nakakalimot at madali siyang maunsyami sa lahat ng mga bagay na sa kanya ay inihaharap. Sa inyong pag-aaral, tunay na marami na kayong natutunan, marami na kayong naisukbit sa inyong lukbutan, na ang pagpapatatag ng pananampalataya ay tunay ngang mainam at karapat-dapat sapagkat ito ang itinanim ng dakilang Panginoon sa bawat isa na lagi nang nananalangin, humihingi ng awat habag sa dakilang Panginoon. Ang pagpapatuloy sa pag-aaral ay tunay ngang mahalaga sapagkat dito ninyo nauunawaan, dito nyo natatanto kung ano ang tunay na palihan ng buhay. Dito ninyo nabibigyan ng kabuuan kung papaano kayo kikilos at kung papaano kayo magbibigay ng inyong ako sa inyong kapwa. Binigyan kayo ng damdamin. Binigyan kayo ng pandama sapagkat gagamitin at ginagamit ninyo tuwi-tuwi na ang mga ito sapagkat kung hindi, papaano ninyo magagampanan ang inyong tungkulin na kayo ay magkaroon ng pangkakawang-gawa sa inyong kapwa. Kung ang isang ako ay marami ng nakit-kit
na material na bagay. Ano ngayon ang inyong gagawin sa kayamanang ito na hindi naman ninyo madadala sa kaitaasan? Ito nga ba'y tunay ninyong nanamnamin sapagkat ito nakapagbibigay sa inyo ng kaginhawahan at dito rin ninyo natatagpuan ng inyong kaligayahan. Subalit nalimutan ng aking mga kapatid na ang mahalaga ay ang Espiritu na nasa sa inyo, nakawangis ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang haharap, ito ang magsusulit sa lahat ng mga ginawa ng isang ako habang siya'y naririto sa kapatagan ng lupa. Magbigay man kayo ng mga bagay na inyong sasabihin sa harapan ng dakilang Panginoon na ako ay nagbigay ng ikapu sa aking kapwa. Nagbigay ako ng mga bagay na ito, subalit ang lahat ng yan ay pangmateryal. Ang hinihingi ng dakilang Panginoon ay ang buo ninyong puso, isipan, damdamin at kalooban na kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, mga mabubuting gawa na lagi nang sinasabi, gumawa kayo ng mabuti upang sa gayon, kung ano man ang mga pagkukulang na inyong nagawa sa inyong buhay na nakaraan ay tunay ngang makapagtatakip sa mga ito sapagkat kayo ay gumagawa na ng kabutihan. Gumagawa na kayo ng naaayon sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't sa inyong pag-aaral na lagi na kayong pumaparito, dagdagan pa ninyo ang inyong kasipagan sapagkat marami pa kayong matutuntunan. Marami pang bubuksan na pintuan dahil ang biyaya ay naririyan. Tunay nga kayo nakikinig sa kapanahunan sa ngayon, subalit lahat ay kasangkapan. Pag ninyong akalain na kayo ay nakikinig lamang, subalit meron kayong gampanin na kinakailangan niyong gampanan. Suriin ninyo ang inyong mga sarili upang sa gayong matuklasan ninyo ang tunay na kaganapan na ninanais ng dakilang Panginoon para sa inyo. Hindi madali ang maging isang kasangkapan. Subalit, ito lamang ang pamamaraan upang ang bawat isa ay makapaglingkod sa kanyang harapan. Kayo mismo sa inyong mga sarili, ibigay ninyo ng buo at ibigay ninyo ang tunay na kagalakan na nauukol para sa Kanya. Lagi kayong manalangin, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi sa inyong mga kapwa na tunay ngang nadirimla ng kanilang mga pag-iisip
sapagkat ang mga material ay nandiyan dyan. Subalit, nakalimutan na mayroong isang Diyos na naghihintay na sa Kanya ay makabalik ng malinis ang bawat isa. Kaya nga, ang mga bagay na hindi kinakailangan ay imisin ninyo sa inyong mga sarili. Kundi palitan ninyo ng kabutihan. Simplihan lamang ninyo ang inyong pamumuhay. Huwag ninyong kunin lahat sapagkat hindi ito karapat-dapat. Kung mayroon man kayong naipon, magbigay kayo sa inyong kapwa. Huwag kayong maging maramot. Huwag kayong maging sakim sapagkat hindi ito itinuturo sa inyo ng mga kabatlayaan, kundi ang maging mabuting mamamayan, mabuting tao, at mabuting pamamaraan na nauukol sa Espiritu. Ang Espiritu ang tunay ngang makapagbibigay ng halimbawa sa bawat isa sapagkat makikita ng inyong kapwa kung gaano kaningning ang inyong mga espiritu kung kayo ay susunod, kung kayo ay tutupad ng inyong mga tungkulin. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig, matang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, hari nawa ang mga pagkisikap na yan ay tunay na magbunga, nang upang sa gayon yung mga kamanggagawang hinahangad ng dakilang Panginoon na kanyang makasama, kayo na nga yung tunay na kanyang pinili. Ito nawa ang bahagi na inyong nasain sa bawat inyong pagsisikap, nang upang sa gayon ang buhay na yan ay tunay na lumawig, nang naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Isang makabuluhang paggawa, isang makabuluhang pananampalataya, na kung saan ang bawat isa dito ay tinuturuan, nang upang sa gayon, ang bawat isa ay mga tuto ng isang uri ng katatagan na hinahanap ng dakilang Panginoon. Bakit ito ang unang bunggis sa aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat sa katotohanan, sino mang nagnanasa na sumunod sa kanyang likuran, kinakailangan siyang maging matatag, sapagkat ang kanyang kakaharapin katotohanan ay hindi nga magiging madali. Sa inyong mga buhay na tinatahak sa kapanahunang ito, sino nga ang hindi nagbukas ng kanyang bibig, na kanyang sabitin ng kahirapan mula sa kanyang puso? Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay nagalatag ng kanyang layunin upang siya inyong maunawaan. Siya rin ay nagbibigay ng karunungan sa bawat isa, upang ang mga karunungang inyong daladala kung ito ay di nararapat, ang mga ito'y malinis at mabigyan ng katarungan. Magkaroon ng bagong kaisipan na ang kaisipang iyan o aking mga iniibig na mga kapatid ang magbibigay ng tunay na kasiglahan.
sapagkat ito ang bahaging nawawala sa buhay ng tao. Yung kasiglahan ng layunin kung bakit ang pagkakalikha sa Kanya ay naririto at binigay ang pagkakataon. Subalit sa karamihan ng tao, ang bahaging ito ay Kanyang nalilimutan. Nalilimutan baga o aking mga iniibig na mga kapatid, o ang bahaging ito ay katotohanan, di niya nalalaman. Kaya't kayo na naririto at tinuturuan at binibigyan ng kalinawagan sa lahat ng bagay. Mga iniibig na mga kapatid, buksan nga ninyo ang inyong mga diwa. Buksan nga ninyo ang inyong mga puso at tunay na ipagkaloob ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang buksan nyo ang sariling yan, saka lamang nyo unti-unting mauunawaan ang isang kaisipan ng dakilang Panginoon na nais niyang maihatid sa bawat isa. At ano ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat isa, tunay na ang kayang bayan ay di naririto. Tunay na ang paggawa na hinahanap sa Kanya ay di yung laging ginagawa ninyong mga tao sa pakikipamuhay na ito, kundi yung tunay na paggawa na kung saan ang paghahandog ng isang sarili ayon sa kaunlaran ng mga bawat kaluluwa. Kaya nga't ang paghahandog ng dakilang Panginoon sa Kanyang mga limbawa, sa Kanyang pagsusugo, sa Kanyang mga lagad ng dako pang unay narito. Ano ang Kanyang banggito, aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang bawat isa ay hindi nangangailangan magbidit ng anumang pangangailangan sa kanyang sarili, maliban na dalhin niya ang kanyang sarili, na dala-dala ang bawat salita ng dakilang Panginoon. Ano ang pinatutuhanan ng bagay na ito, na ang buhay, na ang tao ay di lamang nabubuhay ayon sa pagkain kanyang kinakain sa sanglibutang ito, gayon din sa mga inuming magpapatigaw ng kanyang kauhawan ng dahil sa kanyang kapaguran. Kundi ano ang kanyang pagkain inihahandog, ang bawat salita. Gayon din ang tubig ng buhay na kung sino man ang makaiinom, kailanman ay di mauuhaw. Ito ang bahagi na sa inyo'y kanyang niyanasa, maibahagi, nang upang sa gayon kayo na makaunawa nito'y maganda, upang kayo'y maging karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na ito. Sapagkat naisin man ng inyong mga puso na kayo ay makapaghandog, kung ang inyong kabuuan ay di nahanda, ano ang bagay na inyong maiaalok? Kung ang mga bagay pagkat inumin naman kayo man ay nangangailangan, subalit hindi nyo makuha ang kasagutan sa lahat ng inyong mga katanungan. Mga iniibig na mga kapatid, paulit-ulit na sa inyo'y sasabihin na kayo sa inyong pag-aaral ay magkaroon ng tunay na pagkunawa, magkaroon ng lalim, nang upang sa gayon, ang mga paliwanag na yan ay di lamang lagi nang natutuon sa paliwanag ng ayon sa sanglibutang ito, kundi ayon sa paliwanag ng ayon sa Espiritu. Sapagkat ang tao sa katotohanan ay mahilig magbigay. Ang kanyang sarili ay tunay din namang nagnanasa na magbigay ng isang kawang gawa. Subalit ano nga ang laging naihandog ng tao sa kanyang kapwa? Yung mga bagay na nauubos. Yung mga bagay na kung saan, kung ito ay kanyang mainom, kadakadakay siya'y muling mauuhaw. Siya ulit magugutom. Subalit ang salita ng dakilang Panginoon, kung ito ay tunay na may hatid ng bawat isa sa bawat kaluluwa, tunay na ito ay magbibigay ng isang kabusugan at katigawan, ng isang kauhawan, na kung saan ang bawat isa, ito ay di nahahanapin. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito nga ay inyong maihatid,
Kung ito nga ay inyong matanggap, kayo nga rin naman ay magkakaroon ng isang tunay na kasiglahan. At pagnanasa na ito ay manatili sa inyo, ito ang mga bagay na inyong dapat matutunan upang kayo, kung kayo man ay magkaroon ng mga banal na bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid, ay maging isang tulad sa isang tunay na kapatid na mag-aakay doon sa tamang daan. Hindi nga magiging katulad ng isang bulag na kung saan umaakay upang kanyang kapwa ay mahulog sa bangin. Mga iniibig na mga kapatid, ingatan nyo ang bahaging ito sa inyong mga buhay sapagkat ang pag-aaral ay totoong malawak. Subalit kung ang bawat isa ay di magpapakatalino, ang haba ng inyong pag-aaral, tunay na magiging walang kabuluhan. Kaya nga't sa inyo'y pinakikita ang bahagi ng pag-aaral ng ayon sa laman. Gayon din ang pag-aaral ng ayon sa Espiritu. At nawa ang mga bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid ay magkaroon na ng kalinawan sa inyong mga pag-aaral nang upang sa gayon, yaong pananggap ng inyong mga sarili magiging bukas na at kayo'y magiging karapat-dapat nagkatagala ng salita ng dakilang Panginoon. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking binibitbit at ito ay ang aking itinatanim sa bawat puso ng naririto mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa tagal na ng inyong paglalakbay dito sa lupa, marami na ang naipon ninyong katalinuhan. Ang karunungan ng aking mga iniibig, kailanman hindi naging nadamot ang ating Ama, nang upang sa gayon mahanap ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid sa inyong mga sarili, kung ano nga ang nagbibigay lakas sa isang tao, ano nga ba ang nagbibigay lakas sa isang anak, nang upang sa gayon siya nga ay makaabot sa kaharian. Oo, aking mga iniibig, dati nyo pa nga nakikilala ang kaharian ng ating dakilang Ama, ngunit sa inyong mga kalooban, sa loob ng inyong mga sarili o aking mga iniibig na mga kapatid, sinasabi nyo ba at nakikilala nyo ba ang inyong mga sarili na kayo ay sapat ng upang sa gayon makapagtapak sa kanyang kaharian? Ni kumatok rito. O aking mga iniibig na mga kapatid, nakikilala nyo nga ba ang inyong mga sarili na sapat sa lahat ng kanyang ipinababao ang ating Ama? Nakikilala nyo pa rin ba ang inyong mga sarili na sapat sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid sa lahat ng kanyang naipababa? Oo, sa kanyang pagbigay ng kanyang iniibig na anak sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, ay nakikilala nyo ba ang kanyang sakripisyo ay sapat ng upang sa gayon kayo o kayong mga naipili ng Ama ay sapat ng upang sa gayon makapagtapak sa harapan ng kanyang kaharian at bumalik sa kanyang harapan at magsamba sa kanyang harapan. Katotohanan ng aking mga iniibig, tunay na sinasabi ko sa inyo, lahat at bawat isa sa inyo ay karapat-dapat na makapagtahak sa kanyang kaharian. Ngunit tunay, hindi ninyo mahanap sa inyong mga sarili kung kayo nga ba ay karapat-dapat. Nang sabihin pa nga ng isang ama sa inyo na kayo'y malinis, kayo na ba'y maniniwala na kayo'y malinis? Nang sabihin ng ating dakilang Ama sa inyo kayo'y maliligtas, maniniwala ba kayo na kayo'y maliligtas? Nang sabihin ng Ama sa inyo, aking mga iniibig, na kayo ay manatili sa kanyang landas, kayo ba'y mananatili sa kanyang landas?
Ito ay aking tinatanong sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid. At maraming beses pang maitatanong sapagkat lahat ng katanungang ito ay nagigising nga ba ng inyong mga diwa? Ito nga ba o aking mga iniibig na mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ay nagbibigay nga ba? Nagbubukas nga ba sa inyo ng pagkakataon nang upang sa gayon hanapin nga ang itinutukoy kong nagpipigil sa inyong sumunod sa Ama? Sapagkat tunay ang pagsunod nga sa isang dakilang Panginoong banal at mabuti. Di ba't ito ay matalino? Di ba't ito ay malayo sa kapangmangan? Ngunit naitanong nyo na nga ba sa inyong mga sarili kung bakit nga ba kayo ay napipigilan? Hinanap nyo na nga ba kung anong buti lang inyong naitanim sa matabang lupa na tinatawag ninyo ang inyong mga kaisipan nang upang sa gayon kayo ay mahiwalay sa Ama, nang upang sa gayon ang kasalanan, ang pagkakamali ay maging kadalawang asal ninyo sa kanyang harapan ng kahit sa kanyang kabanalan. Ito na nga ba inyong hinahanap? Ito na nga ba inyong kinikilala? Sa bawat katanungan ay pinapakita ng ating dakilang Ama sa inyo. Ano na nga ba ang inyong naigawa nang upang sa gayon ang kadiliman na inyong naitanim ay maitanggal ninyo? At o aking mga iniibig na mga kapatid, matutunan ninyo. Sapagkat kung kayo ay mananatili rito sa lupa nang hindi nag-aaral o aking mga iniibig, nang kahit nga o aking mga iniibig kayo ay mag-aral ng kadiliman na gumagalaw rito sa lupa, ay hindi nga sapat ang inyong katalinuhan para sa Ama at hindi nga sapat ang inyong naipon para sa Ama. Bakit? Sapagkat hanggat makilala ninyo kung ano ang umiikot sa inyong mga sarili, hanggat makilala ninyo kung ano ang inyong kinakailangan at kung ano ang hindi, ay hindi nga kayo magiging sapat sa harapan ng Ama. Sapagkat kung hindi ninyo nakikilala na lahat nga ng ipinababa sa inyo ng Ama ay ang inyong kinakailangan, ay paano pa nga kayo magiging sapat sa Kanya? Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, naway mawala sa inyo ang takot. Naway sa inyong mga paglalakbay ay makilala ninyo ito na ang isang kaisipan na kung saan nasasakupan nga ng laman ay hindi sapat sa Ama. O tunay, kung ang inyong kaisipan ay sinasakupan ng inyong laman, hanggang sa balat at hanggang sa inyong buto, kung ang laman ang nagdidikda sa inyong isipan, tunay, sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang inyong magiging kapalaran kundi kadiliman, kundi kamatayan? Ngunit tunay, sa pagmamahal ng Ama kayo ay binigyan ng pagkakataon nang upang sa gayon kunin ang kanyang kabanalan at isabuhay ito sa inyong mga sarili. Na kung ang Diyos, ang ating dakilang Ama, ay ang nagdidikta ng inyong kaisipan ay kayo'y may dadala sa kawalang hanggang buhay. Ito ang katotohanan at ito ang nawa inyong matutunan sa inyong mga paglalakbay. Na iisa lamang dapat ang siyang nagbibigay sa inyo ng rason. Iisa lang dapat ang siyang nagbibigay sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng inyong kapayapaan, sapagkat iisa lamang ang makakapagbigay ng kapayapaang tunay, lubos at kawalang hanggan, na mahanap nyo lamang sa panahon na kung saan ang isang buhay na mayroon kayo, sapagkat tunay iisa lamang ito sa harapan ng Ama, ay inyong may gawang matatag na kawalang hanggan sa kanyang kaharian. Katotohanan, maraming buhay ang malilipasan ng inyong laman.
Ngunit sa harapan ng Ama o aking mga iniibig na mga kapatid, ang iisang buhay na kanyang hinahanap at tinitignan ay ang buhay ng inyong espiritu. Kung paano nga ito gumagalaw, kung ano nga ang iniisip nito, sapagkat ito at ito nga ay ang kanyang anak, hindi ang kadamitan na inyong sinusuot, kundi ang inyong espiritu. Ito ay kayo. Ito ay ang tunay ninyong ako. Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, nakikilala nyo nga ba sa inyong mga sarili kung bakit ang inyong espiritu sa panahon na nagugutom ay umiiyak at lumadaing ng katulad sa isang sanggol para sa kanyang ina? Nakikilala nyo nga ba sa inyong mga sarili kung bakit ang espiritu o aking mga iniibig ay nangangailangan at kinikilala ang isang ama at hindi ang inyong laman? Sapagkat tunay o aking mga iniibig ng mga kapatid, gaya kung paano ang pag-ibig para sa laman ay nabibili ng salapi. Gaya kung paano ang salita ay maaari ng upang sa gayon ng isang laman ay mag-ibig. Ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi dito naniniwala. Sapagkat tunay, nakilala na nga ng inyong espiritu ang mga biyayang ipinababa ng ating dakilang Ama, nang upang sa gayon ito ay kumapit para sama, nang upang sa gayon ito nga ay dumaing para sama. Ito ay ginagawa nito sapagkat kinikilala nito ang mga biyayang nanggaling sa Ama, na kung titignan ninyo, aking mga iniibig, ang inyong espiritu, ito nga ay ang ebidensya ng biyaya ng Ama at kung gaanong karami ang naipon sa inyong mga sarili, sapagkat lahat ng kanyang mga biyaya ay sumasagisag sa inyong mga espiritu. Tunay sa inyong mga paglalakbay, gaanong karami na nga ba sa inyo ay nakapag-ipon ng takot? Gaanong karami na nga ba sa inyo ay nagdalawang isip sapagkat kayo ay nagkukulang ng pananampalataya? Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay maniwala dito na walang maghihiwalay sa inyo sa ating dakilang Ama, na kanyang pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kanyang pagmamahal sa lahat at bawat isa ay malawak at malawak, na walang makakahiwalay dito. Kung ito man ay ang mundo, kung ito man ay dagat, kung ito man ay langit, kung ito man ay ang buong sansinukob, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kanyang iuunat ang mga planeta. Kanyang iuunat ang mga tala nang upang sa gayon kayo ay kanyang maabot. Ganito ang pagmamahal sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid ng isang Ama. Ngunit nakikilala nyo nga ba ito sa inyong mga sarili ng lubusan? Ito ba ay inyong buong nararamdaman ng upang sa gayon kayo rin ay magpakita ng kurimpot na pag-ibig na mayroon kayong naipon sa inyong mga sarili? Tunay ang aking mga iniibig na mga kapatid, walang magpipigil sa inyong makabalik sa Ama, at wala nga ang aking mga iniibig na mga kapatid magiging harang sa inyo. Ito ay naway inyong makilala, sapagkat nakikilala nyo na nga ba't rin ang kapangyarihan ng isang Ama? Kaya't bakit nga ba kayo na nagkakaroon ng pagdadalawang isip? Sapagkat kung ang ating dakilang Ama ay tumatayo para sa inyo, para sa inyong kaligtasan, ay tinatanong ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang maaaring makatayo laban sa inyo kung ang ating dakilang Amang Hari ng lahat ay tumatayo para sa inyo? Bakit nga ba kayo ay nagkakaroon pa rin ng takot kung ang dakilang Amang makapangyarihan sa lahat ay umiibig sa inyo?
Ito nga naway magkaroon sa inyo ng bunga o aking mga iniibig na mga kapatid. Naway makilala nyo ito. At naway ang katahimikan na yung maidala sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat katotohanan, marami ang dumadaing para sa Ama. Ngunit hindi nga nila nakikilala ang kapangyarihan ng katahimikan. Na pagkatapos manalangin ay naway makilala ninyo kung paano gumagalaw ang Ama sapagkat siya ay gumagalaw lamang sa panahon na kung saan lahat nga ng inyong mga bahagi tahimik na naghihintay para sa Kanya. Tunay, hindi nyo ito maririnig sa isang boses. Hindi nyo ito kaagad-agad makikita sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, hanggat makilala ninyo na ang ating dakilang Ama ay nabubuhay sa lahat ng bagay ay hindi niyo siya makikita. Ngunit sa panahon na magising ninyo ang inyong mga diwa ay makikita niyo sa lahat ng bagay sapagkat ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. At makikilala ninyo kung ano ang kabanalan, kung ano ang sapat ninyong karapat dapat kunin at ipunin. Base nga sa pag-ibig na kanyang ibinigay sa inyo at naway makilala ninyo ng lubusan. Sapagkat sa pag-ibig kayo ay makakahanap ng kapangyarihan. Sapagkat sa pagkilala ng inyong kahinaan sa harapan ng Ama ay mabubuhay ang kanyang kapangyarihan sa inyo. At tunay mahanap ninyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lasa nga ng kapayapaang hindi ninyo mahanap dito sa lupa. At sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Tulad nga kayo sa mga maliliit na bunga na inaalagaan ng dakilang Panginoon, na ang bawat isa ay inilahad at dinala sa sanglibutan ito upang kayo ay magsipagtuto. Upang sa inyong mga karanasan makita ninyo ang kabutihan ng dakilang Panginoon. Upang sa inyong mga bahagi, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, mapatunayan ng aking mga iniibig na mga kapatid kung gaano ang dakilang Panginoon, ang kaitaasan, nagkaisa upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsipagtuto sa iisang layunin, sa iisang bahagi na sa inyo ay inaaralan. Nakikita ba ninyo kung gaano ang dakilang Panginoon ay kay buti? Na sa inyong mga pagparito kailanman ay hindi nga kayo pinabayaan. Na sa bawat pananalita, sa bawat pag-aaruga, narito ang mga banal upang kayo ay patuloy na tulungan, upang kayo ay patuloy na paalalahanan ng mga bagay na karapat-dapat sa piling ng dakilang Panginoon. Sapagkat nalalaman ng bawat isa sa inyo ang pagkabuhay sa isang espiritu ay simula ng karunungan ng inyong mga pagkatao. Simula ng inyong paglalakbay sa bahagi ng dakilang Panginoon. Simula ng inyong mga pagkatuto. Na sa inyong mga sarili, bagamat kayo ay gumagalaw sa sanglibutang ito, narito kayong handang ipaglingkod ang inyong mga pagkatao, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na ang inyong mga bahagi ay maging buo, na ang inyong mga salita ay tulad sa mga gawa na ninanais ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga sarili tunay ngang patuloy na magkakaroon ng isang kasipagan sa inyong mga bunga na makita ninyo ang kanyang bahagi, na inyong magawa ang kanyang mga utos, na sa pamamagitan ng inyong pagkatuto,
Narito kayong pinaghahandaan ang piging ng dakilang Panginoon sapagkat nalalaman ninyo dito kayo mabubusog. Dito nga ninyo bigyan ng panahon ng inyong mga sarili. Dito nyo nga bigyan ng panahon ng isang pag-aaral na maging isa kayong matibay at matatag na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na ang inyong mga bibit-bitin sa inyong mga pagkatao ay ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang bahagi, sapagkat bawat isa sa inyo ay inaaralan, ngunit kakaunti ang nagsisipag-aral. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ba ninyo kung gaano ang buhay ay nagpapatuloy? Kung gaano ang kaitaasan nagkakaroon ng isang matibay na kahandaan sa bawat isa sa inyo upang ang pagkatuto ng liwanag na sa inyo ay tunay na ibinibigay ay magkaroon sa inyo ng buhay at pagkakataon upang sa bawat isa sa inyo ay tunay kayong makakita ng tuwid na daan sapagkat iisa lamang ang daang itinuro ng dakilang Panginoon. Iisa lamang ang daang itinatag at ang kanyang salita, iisa lamang ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at binibigyan ng pagkakataon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa karunungan ng tao, kayo nga'y bukas na. Kayo nga'y ang karanasan ninyo ay tunay ngang nariyan sa inyong mga pagkatao. Ngunit nananasaba ng bawat isa sa inyo ang karunungan ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y makita at matagpuan sa dulo ng inyong mga buhay upang sa pamamagitan ng inyong mga pagparito sa sanglibutang ito, ipalalayain ninyo ang inyong mga espiritu sapagkat ito lamang ang babalik sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang sa bawat isa sa inyo'y mananatili at matitira sa bahagi ng Panginoon sapagkat ito ang kanyang handog, ito ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay pinatunayan mula pa nung una na pagamat ang buhay na ito ay paulit na sa inyo ibinibigay at patulit na pinapalitan. Narito ang isang dakilang Panginoon ng inyong mga espiritu ay nananatili sa inyong mga pagkatao na ang pagkakakilala sa kanyang harapan ay magkaroon sa inyo ng katatagan at higit na lalo magkaroon sa inyo ng masigit na bunga sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano ba ninyo pinapakita sa inyong mga sarili na kayo'y tunay na mabuting mag-aral? Nakikita ba ninyo sa inyong mga pagkatao na kung kayo ay haharap sa dambana ng dakilang Panginoon, tuwid at higit na lalo nananalantay ang isang pag-asa sa inyong mga buhay, na bagamat ang nakaraan at ang kahapon ay nakalipas na, narito kayong inihahandog muli ang inyong mga sarili sa kasalukuyan, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay na nangagtututo, na ang inyong mga pagparito ay magbubukas ng isang bahagi, ng isang pagkatuto sa harapan ng dakilang Panginoon. Inaasahan ng bawat isa na magpatuloy. Inaasahan ng bawat isa na magkaroon ng isang matibay na pananampalataya. Inaasahan ng bawat isa sa inyo na sa maliit na karunungan yan, narito kayong handang tumanggap. Narito ninyong lagi ng pinaghahandaan ang bahagi ng dakilang Panginoon na matutunan at higit na lalo, ito ang inyong magawa sa inyong mga pagkatao. Na sa bagamat ang buhay na ito ay maliit, ngunit ano nga bang ikaliliit ng isang buhay kung ang bawat isa ay tunay ngang nag-aaral, tunay ngang binibigyan ng panahon, ang isang pagkakataon na sa inyo ay binubuksan sa tuwina. Aking mga iniibig na mga kapatid, tatawagin nga ba kayong karapat-dapat? Tatawagin nga ba kayong kanyang mga anak? Makita nawa ninyo sa inyong mga sarili na ang inyong mga gawa ay kapupulutan ng aral
na ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay nyo ngang maitutuwid sa bahagi ng isang pag-aaral. Sapagkat ang tao ay tunay ngang narito, ngunit nasaan nga ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog at ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog. Apostol Pablo, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, ano nga bang mayroon sa kaharian ng langit? Ano nga bang kabuluhan kung ang tao ay matuto ng katuwiran o pagiging mabuti tulad ng isang Diyos? Ano ang bahaging ito'y sa Kanya'y ibibigay? Tunay, ninanasa ng Panginoon na inyo munang matagpuan sana ang Kanyang kaharian at ang Kanyang kabutihan upang ang lahat ng bagay na hinahanap ng tao sa sanglibutan ay magiging karagdagan. Pero anong ginagawa ng bawat isa? Dito siya nagbubuhos ng Kanyang panahon. Dito niya ibinibigay ang Kanyang sarili. Sa sanglibutang ito, na tulad din ng panahon, patuloy na lumilipas, patuloy na gumagalaw. Makakaiwas ba kayo sa paggalaw ng sanglibutan? Maiiwasan niyo ba ang inyong nakasanayang gawi? Lalo na ngayon, kayo pa rin ay nandyan sa bisang laman. Mga iniibig na mga kapatid, paano niyo matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Paano niyo matutunan ang Kanyang pagiging matuwid ayon sa kabanalan kung naririto kayo sa sanglibutan? Sapagkat kung ang lahat pala ng bagay ay naririto sa paaralan upang inyong matagpuan at inyong matutunan, sinasaliksik niyo bang mainam? Kayo ba yung isang uri na mag-aaral na tunay nagbibigay ng kanyang panahon para sa pag-aaral? Sapagkat wala namang imposible kung nanasay ng isang mag-aaral na matagpuan ng katotohanan kahit nandito siya sa sanglibutan, sapagkat ang sanglibutan ay tinawag na paaralan. Pero sino ang nakatagpo? Sino ang nagtagumpay? Sino ang napagkatiwalaan? Bawat isa ay meron nang pagkakatiwala sapagkat bawat isa ay may buhay. Nakita niyo ba kung paano ang buhay ay dumarating sa sanglibutan? Nakita rin niyo ba kung paano ang isang buhay na yan ay nawawala dito sa sanglibutan? Ano ang kinabukasan na ninanasan yung paghandaan? Ano yung kinabukasan na pinipilit yung idugtong sa bawat kapanahunan upang sa bandang huli, hindi kayo magkulang? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay nagsisikap? Tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng anak, anong pinagsisikapan niyang maibigay? Ang pinakamainam. Kaya nga kahit ang gabi ay ginagawa niyang araw upang ang lahat ng pangangailangan ay maibigay. Ito'y ayon sa laman. Naibigay niyo ba ang pangangailangan ayon sa Espiritu? Hindi niyo ba nakita ang pangangailangan na yan para sa kinabukasan? Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang tinatawag ninyong bahagi ng buhay ayon sa Espiritu ay hindi pa nagiging mas malinaw na tanawin sa bawat Espiritu o sa bawat pagkatao na yan, ito ang katotohanang magbabalik at magpapakilala ng tunay na buhay sa bawat isa. Kaya nga ipinakikilala ang kaharian ng Diyos. Pero paano niyo sinasalarawan ang kaharian ng Diyos? Ano ang mayroon siya? Naunawaan niyo ba ang kaharian ng Diyos? Ito ang yaman ng Diyos? Ano ang yaman na yan, aking mga iniibig? Ito yung kanyang karunungan. Ito yung kanyang kaalaman. Dito rin ang kanyang kapangyarihan. Nasa kanyang kaharian ang lahat ng yan. Pero sino ang nagnanasa na ibigay ang kanyang sarili upang makaparoon sa kaharian na yan? Kaya nga kung matutunan ng tao ang katwiran ng Diyos ayon sa katotohanan,
Matutupad din ang isang kahilingan ng Panginoon na kayo'y makakapanood o makakaparoon ayon sa kabutihan ng isang Diyos. Sapagkat sino man nag-aaral ng katotohanan, nakakatuklas ng karunungan ng Diyos, may bahagi sa kanyang sarili ang binubuhay. Binubuhay dito ang kanyang sariling espiritu. At ano ang meron sa inyong espiritu, aking mga iniibig, ang pag-ibig ng Diyos. At kung ang pag-ibig na yan ay buhay, ano ang mabubuo sa inyong pagkatao? Ang kabanalan. Kaya nga ang katuwiran ay pinakikilala. Hindi ang isang pangangatwiran, kundi ang katuwiran, ang pagiging matuwid. Sapagkat ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay pagkilala ng kanyang daan, ang iisang daan patungo sa harapan ng Ama. Tunay, maraming haka-haka ang isip ng tao sa pagpumaparoon ng kanyang puso lagi na sa tinatawag na kinabukasan. Pero paano kayo naghahanda sa kinabukasan na yan? Anong pagpapagalang ibinibigay ninyo para sa inyong mga sariling espiritu? Kung kayo nga sa lipunan ng tao, ibinibigyan nyo ang inyong mga pagkatao ng tinatawag nyong edukasyon. Anong edukasyon ang ipinakikilala nyo sa sarili nyong espiritu? Tama, sinasabi kayo yuwangis ng Diyos. At sinasabi rin sa inyo, ang Diyos ay matalino. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mayaman sa lahat ng bagay. Pero iniisip nyo ba, kayo din ay magiging gayon? Kung hindi rin kayo magkakaroon ng tamang katalinuhan, hindi rin kayo magkakaroon ng tamang katuwiran, iniisip nyo ba magiging tulad kayo ng isang Diyos? Kaya nga hindi lahat ay tinatawag na tagapagmana. Pero lahat ay binibigyan ng pagkakataon upang ang pagiging tagapagmana ay maging kanyang karapatan. At ano ang larawang pinakahalimbawa sa isang tagapagmana? Ang larawan ng isang Jesus na naging Kristo. Ito ang kabuuan ng larawan na anong yaman ang daladala ng kanyang puso, ang salita ng Diyos. Na wala siyang bagay na ginawa kundi ang kalooban ng Diyos. Na walang bahagi ng pagganyang paggalaw na hindi niya ipinakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Wala ring lumalabas sa bibig niya kundi ang karunungan ng isang Diyos. Naunawaan niyo ba ang pagsasalarawang ginawa? Nadala-dala ng isang pagkatao na yan ang kaharian ng langit. Sapagkat mula sa kanya ang lahat ng bagay na ninanasa ng Ama na maibahagi niya sa sanglibutan ay kanyang nagawa. Kayo aking mga iniibig, patuloy kayong gumagalaw sa sanglibutan. Binibigyan kayo ng pagkakataong matuto ng karunungan ng Diyos. Ano ang sinasabi ninyo sa inyong kapwa? Anong itinuturo nyo sa inyong mga anak? Ano pat kung kayo'y may tinatawag na mga kaibigan, anong uri ng handog ang inyong ibinibigay sa kanila? At kung kayo'y pinagmamasdan ng sanglibutan, anong natatanaw nila sa inyong kabutihan? Na lahat ng iya'y magpapaalala sa kanila na ang Diyos ay mabuti? Na magpapaalala sa inyong kapwa na ang Diyos ay dakila? Na magpapaalala sa bawat isa na ang Diyos ay tunay na pag-ibig? Sapagkat ito ang larawan na ninanasa ng Panginoong maipakilala sa bawat isang espiritu ang lahat ng bagay na buhat sa Diyos. Bakit ko sinasabing ipakilala sa bawat espiritu? Sapagkat ang makakatangan lang ng karunungan na yan ang inyong mga espiritu. Natanganan niyo ba ang katotohanan, aking mga iniibig? Hindi ba kayo nagduda? Nung sinasabi sa inyo ang Diyos ay makapangyarihan, anong sinasabi niyo sa Kanya? Siya ay isang himala. Nung narinig ninyo ang Diyos ay isang banal, anong sinasabi ng inyong puso? Kayo ba'y makasalanan?
Tunay aking mga iniibig, hindi nagdamot ang Panginoon kahit kanino man. Pero ang tao'y tunay na maramot sa kanyang sarili. Nagiging sakim siya sa kanyang sariling pagkatao sapagkat hindi niya hinahayaang lumaya ang isang espiritu na yan na nasa kanya. Pinapanatili lamang niyang espiritu na yan sa kanya kasi gusto lang niyang magkaroon ng mahabang buhay sa sanglibutan. Pero hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng espiritu na yan makagawa ng kalooban ng Diyos. Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, kung kayo na'y gumagalaw dito sa sanglibutan at gumagalaw din ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ito'y para na sa Diyos. Nung nagsasasa kayong itaguyod ang inyong sariling buhay sa sanglibutan, nangangahulugan din ba ito'y para sa Diyos? Nung sinasabi ninyong gusto ninyong takasan ng kahirapan sa sanglibutang ito, sinasabi rin niyo ba ito'y para sa Diyos? Nung sinasabi niyo ayaw niyong tawagin kayong dukha, mangmang, at kung ano-ano pa ng inyong kapwa, kayo'y nagsipagsikap. Sinasabi rin niyo ba, ginagawa niyo ito para sa Diyos? Tunay, aking mga iniibig, kung kayo din na may mangmang sa harapan ng Diyos, hindi rin kayo karapat-dapat. Kung kayo din sa inyong mga sarili, ang yaman lang na inyong daladalay pang sanglibutan, hindi rin kayo karapat-dapat. Kung ang lahat ng karunungan na mayroon kayo'y buhat sa sanglibutan, tunay din, hindi kayo karapat-dapat. Sapagkat lahat ng mayroon kayo ay para sa sanglibutan. Ano ang kabuluhan ng inyong tinatangkilik? Narito, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kaluluwa. Ginigising ang kanilang kamalayan, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hindi tulad ng mga turo ng tao. Napapakinabangan nyo sa ngayon pagkadakay lumilipas na. Ngunit ang turo ayon sa Espiritu, dinadala yan ang inyong mga pagkatao saan man kayo pumaparoon, hanggang doon sa bayan ng Panginoon. At kung bayan ng Panginoon ang pag-uusapan, paano nyo ito isinasalarawan sa inyong mga sarili? Sapagkat napakahirap aking mga iniibig, ikumbinsi ang isang pagkatao. Kung anong mayroon sa kaharian ng langit, kung hindi nyo ito nadarama at nabubuo sa inyong mga sarili din. Iniisip nyo ba kung kayo nagsasabi ng Diyos ko, nabuo nyo na ang Diyos sa inyong mga pagkatao? Nung sinasabi nyo ba na lagi kayo nagbabasa na tinatawag nyo banal na kasulatan, nabuo na rin nyo ang Diyos sa inyong pagkatao? Nung kayo ba'y lagi naninindigan at tumatayo sa patindigan nato, bumubuka ang inyong bibig tungo sa Ebanghelyo, sinasabi rin ba na ang Diyos ay nasa sayo? Kailan nga ba ang Diyos ay papa sa iyo? Ang Diyos ay pumapa sa bawat isa kung ginagawa ka na niyang kanyang tahanan. Kung ang kanyang kaharian ay pumapa sa iyo na. Naalala niyo ba, aking mga iniibig, ang talinhaga ng Panginoon na lagi siyang naghahandog ng piging? Anong inaakala niyo sa bawat isa sa inyo? Kayo ba yung kasama niya lagi sa kanyang hapunan? O kayo ba'y laging panauhin sa kanyang dulang? Kung kayo laging panauhin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi kayo ang tahanan ng Diyos. Kayo lagi lamang panauhin. Kayo pumaparong pa sa inyong mga sariling ako. Hindi nyo pa nabibitawan ang inyong mga sariling ako. At narito, lagi na lang kayong nakakarinig ng paanyaya. Sapagat lagi na kung walang paanyaya, hindi rin nyo ibibigay sa inyong sarili na kayo'y makadulog sa hapag ng Diyos. Pero ang kasama sa dulang ng Panginoon na iba, sapagkat silang lahat ay kanyang kasambahay. Kasama sa kanyang iisang bahay, at doon silang lahat nakatira.
Ano pat sa bawat hapunan, sa bawat paghahain sa hapag, lagi silang nandoon. Hindi tulad sa mga panauhin, kundi tulad sa mga magkakapatid. Laging may pinagsasaluhan, laging may kasiyahan, at lagi na ang bawat isa ay tinatawag na kabahagi ng bawat isa. Ano pat natutupad ang sinasabi ng Panginoon? Ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Magagawa rin niyo kaya ito, aking mga iniibig? Hindi kaya kayo magkakanya-kanya? Hindi kaya kayo matutulad sa iba? Dahil sa gitna ng kanilang karunungan, humahanap sila ng ibang kakampi upang sabihin ang kanila din natagpuan ay katotohanan. Hindi nyo kailangang maghanap, aking mga inibig, sapagkat ito'y natagpuan na ng dakilang guro. Ang hinahangad lamang niya kayo ay sumunod sa kanya. Iniisip nyo ba na ang dakilang guro ay nagsabi pa sa inyo, hanapin ninyo? Kundi anong sinasabi niya, ihanda ninyo. Ang inyong mga pagkatao. Sapagkat naririto na ang kaharian ng Diyos. Bagamat lagi niya sinasabi sa mga anak ni Israel, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian. Sapagkat lahat sila, aking mga iniibig, nakalimutan nila ang bahagi ng kanilang espiritu. Pero kayo na naririto, lagi niyong naririnig ang salitang yan. Lagi kayong binabahaginan ng karunungan na pang-espiritual. Nararapat pa ba sa inyo ang salitang hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay magiging karagdagan? Hindi pa ba niyo natatagpuan? Hanggang ngayon ba kayo pa rin ay nagsisipaghanap? Mga iniibig na mga kapatid, ang Diyos ay mabuti, lagi kong sinasabi sa inyo. Pero tila hindi nadadama ng tao ang kabutihan ng Diyos, sapagkat lagi niyang hinahanap. Sapagkat ang nakatagpo ng kabutihan ng Diyos, meron siyang kapayapaan sa kanyang sarili. Hindi dahil marami siyang yaman, hindi dahil salat siya sa lahat ng bagay, kundi ang katotohanan ay pumapaloob sa kanya at ang kanyang pagkakilala ay nandun lamang sa isang Panginoon. Na ano ang buhay na ito? Naunawaan niya na siya'y dapat isilang at sa kinabukas ay ang kamatay ay dadalaw sa kanya. Naunawaan din niya na ang panahon dito ay maiksi at panandalian lamang. Kinakailangan niya na sinupin ang bawat kapanahunan upang ang bawat panahon na pahiram ay hindi masayang. Gaano kahabang panahon ang nasasayang sa inyong buhay? Na anong iniisip nyo sa pang-araw-araw? Sino sa inyong nakaalala sa Panginoon sa paggising pa lamang niya sa umaga? Sino nga ba nagsabi sa inyo, aking mga iniibig, na paggising niya sa umaga, sinasabi niya na sa kanyang sarili, anong gagawin ng aking espiritu? Ngayong gising na ako sa araw na to upang ang aking Panginoon ay malugod. Kadalasan ang sinasabi ng tao, paggising niya sa umaga, ano nga ba ang dapat kong unahin upang ang aking maghapon ay mabuo, upang ang aking gawain sa araw na ito ay matapos? Hindi yan ang sinadibugayan ng sinasabi ninyo. Kaya nga walang tumitindig na hindi nagsasaysay ng kasaysayan. At anong kasaysayan ang sinasabi nyo? Lahat ay para sa sanglibutan. Magiging matibay ba itong patutuo sa harapan ng Diyos? Kayo na tinuturuan ayon sa Espiritu? Mga iniibig na mga kapatid, bigyan ninyo ang inyong sarili ng kaamuan, ng kalayaan. Tama ang inyong narinig, huwag kayong maging sakim. Sapagkat kung inaakala nyo nagdadamot kayo sa iba, nakakalimutan nyo nagdadamot din kayo sa inyong sarili. Sapagkat anumang bagay na ginagawa nyo sa inyong kapwa, sa inyong una, ginagawa sa inyong mga sarili. Kaya nga kung kayo'y maibigin sa inyong kapwa, anong uri ng pag-ibig ang inyong hinahandog? Pangsanglibutan pa, ganun din ang hinahandog mo sa iyong sarili. Ngunit kung ang pag-ibig na daladala mo ay ayon sa Espiritu,
At itong hinahandog mo sa iyong kapwa, hindi man latanggapin ayon sa laman. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, tinatanggap yan ayon sa Espiritu. At ito ang pinakamahalaga. Ito rin ang katwiran na ipinakilala ng dakilang guro. Lahat sila'y nakikinig ng kanyang salita. Lahat sila'y nagagalak. Ngunit sa bandang huli, sila din ang sumigaw upang siya ipako sa krus. Ano ito, aking mga iniibig? Kayo din ba ay sisigawan ng taong bayan at ipapako sa krus? Tunay, kung ito'y maganap, magalak kayo. Kung ginagawa ito dahil sa Panginoon. Pero hindi na ito magaganap sa inyong kabuhayan sa ngayon. Sapagkat ang mga tao ngayon mas maamo na kesa noon. Mas matalino na sila kesa noon. At kayo din ay gayon. Pero kung kayo'y maamo sa Diyos, ito ngayon ang binabata ng bawat kaluluwa. Sapagkat ang kaamuan sa Diyos ay iba. Aking mga iniibig, ito'y pagpapahinuhod ng isang sarili na palayain yung inyong mga espiritu na umalam ng katwiran ng Diyos upang matupad ang layunin ng Panginoon na tagpuan ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kabutihan o ang kanyang katuwiran na nagpapabanal sa bawat pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.